Tuwang-tuwa ang mga bandido dahil marami silang nanakaw ng mga pagkain. Ngunit nang makita nila si Sesshomaru ay pinagbalakan pa nilang kunin ang armor nito. Subalit nilabas nito ang kamay ng halimaw at sa isang iglap ay ginawa niyang alikabok ang mga bandido gamit ito. Natuwa si Jaken sa master niya pero sinabi ni Sesshomaru na wala ng kwenta ito kaya hanapan siya ng bago. At maaalala na si Inuyasha ang namputol sa kanyang braso. Dumating naman si Narako at sinabing nais niya rin patayin si Inuyasha kaya binigyan niya ng braso na may banal na hiya si Sesshomaru upang magamit niya ang Tesaiga. Tapos nagbigay rin ito ng pukyutan na pangontra daw sa monk. Masaya sila Kagome dahil sa lugar at sa masarap na pagkain pero naiinis ang bida dahil si Miroko ang nag-provide nito. Sinabi pala ng monk sa may-ari na itinaboy niya ang mga demon gamit ang mga seal kaya pinatuloy sila nito. Pero pagbalik sa silid ay alam ng bida na nagsisinungaling si Miroko para meron silang magandang matuluyan. Subalit nang may paparating na demon ay nais nang tumakas ni Miroko pero nang malaman na meron itong hiyas ay nais na rin itong lumaban. Napakalaki ng dumating na demon at nakitang alagad ito ni Sesshomaru na bumaba at nagpakalat ng lason. Umatake ang bida ngunit di ito matamaan. Sa muling pagsugod ay nahuli siya ng kapatid na nilason siya sa kamay pero natalo niya ito sa lakas subalit nilatigo siya nito hanggang sa mabat iwan niya ang Tesaiga. Tapos nagawang makuha nito ang espada at ginamit ito sa kanya. Nais daw nitong ipakita ang lakas ng Tesaiga kaya pinatawag niya sa tauhan ng mga demon sa kabundukan na sabay-sabay na dumating. Subalit sa isang atake lang ni Sesshomaru ay naglaho ang lahat ng ito at nabura pa ang bundok. Kaya sinabi ng kuya na siya talaga ang nararapat na gumamit ng Tesaiga. Nakialam na ang monk kaya inutusan ni Sesshomaru ang giant demon ngunit nagsimula itong higupin sila. Ginamit ni Sesshomaru ang ibinigay ni Narako at mula dito ay lumabas ang mga insekto na sumugod at nagawang malason ang monk. Pinatay ni Inuyasha ang ilan sa mga insekto dahil nanghihina si Miroko. Lumaban din si Shippo pero hinabol siya ng mga ito. Maghahanap daw ng antidote si Kagome habang si Inuyasha ay inatake ang kalaban na sinalaglang sa katinulungan niya ang monk subalit papalapit na si Sesshomaru na hiniwa pa ang katawan ng giant demon na pinagtataguan nila. Nakaligtas pa rin sila Inuyasha na sinubukang atakihin ng kuya. Tapos sinalag niya ng lagayan nito ang Tesaiga. Nahuli ng monk ang kutong lupa ngunit binugahan sila nito ng apoy. Lumaban si Shippo pero walang kwenta ang kanyang mga tricks saka sinunog na naman sila. Nagpatuloy sila Inuyasha hanggang sa mabat iwan ang kanyang ginamit na sandata. Ngunit nang tumama ang palaso sa espada ay nawala ang transformation nito kaya napatingin sila kay Kagome na tunay na reincarnation ni Kikyo. Pinuntirya ni Kagome ang banal na hiya sa braso ngunit di tumama kaya lagot siya kung di lang ito nagawang pigilan ng bida. Ayaw ng bida na manggialam pa si Kagome dahil mapanganib ang kaharap pero nagpasalamat siya dahil nabawasan ang lakas ng Tesaiga. Ngunit napaisip si Kagome kung senyales ba ng kahinaan ang pagpapasalamat nito. Sinapok ng monk ang kutong lupa at tinanong kung nasaan si Narako pero di nito alam kaya binugbog siya ni Miroko. Nagpanggap na nanghihina ang monk para ipasa sa kanyang bibig ni Kagome ang antidote pero nang si Shippo ang magpapainom ay tumanggi ito. Naisip ng bida na puntiryahin ang hiram na kamay nito upang hindi nito magamit ang Tesaiga. Kaya ito ang pinuntirya niya pero ginawa ni Sesshomaru ang lahat para mapigilan siya hanggang sa masuntok sa mukha. Nagawa naman ni Kagome na mawasak ang armor ng kalaban. Nagbabala si Sesshomaru pero umatake pa rin si Kagome ngunit nahuli ang palaso at tinunaw ito saka inatake nito ang dalaga na siya namang iniligtas ni Inuyasha na nag-alala kay Kagome. Nais sanang tumulong nito ngunit nag-aabang ang mga insekto sa kanya. Sumugod muli ang bida at tiniis ang pinsala ng Tesaiga at kinapitan niya si Sesshomaru upang makatakas ang mga kasama ngunit binutis siya ng kapatid. Nang magising ay ayaw pang umalis ni Kagome. Samantala nahugot naman ng bida ang kamay nito at nakuha ang Tesaiga subalit malala ang kanyang pinsala. Gayunpaman ay di sila makalapit dahil pinoprotektahan ito ng kapangyarihan ng Tesaiga. Kaya nagpa siya si Sesshomaru na umalis. Samantala ang bida ay tuluyan ng nanghina. Nag-aapoy ang kaputol ng braso kaya tinanggal ito ni Sesshomaru dahil mapanganib ito sa kanya. Ibinalik ng insekto ang banal na hiyas kay Narako ngunit inatake din siya ni Sesshomaru dahil tila nais siyang mapahamak sa braso na ibinigay nito. Pero nalaman nilang nakatakas si Narako. Samantala ang mga bida ay nakasakay kay Hachi habang nagpapahinga. Sinabi naman ni Kagome na wag munang sabihin kay Inuyasha na may kinalaman dito si Narako upang makapag-focus ito sa pagpapagaling. Subalit nalalaman na pala ito ng ating bida. Nag-transform si Hachi at nagpasalamat ang grupo sa kanya. Sa kaniyaya ni Inuyasha si Kagome sa kagubatan para sa konting privacy kaya nagtungo sila sa balon. Palihim naman silang sinundan nila Miroko at Shippo. Nakapagtatakang napakabait ng bida kaya inisip ni Kagome kung meron ba itong sakit. Ngunit bigla siyang niyakap at sinabing labis siyang nag-aalala para sa buhay ni Kagome. Subalit kinuha pala nito ang banal na hiyas at pinababalik na siya sa kanilang mundo kaya itinulak ang dalaga. Nag-alala sila Shippo at Miroko subalit wala na doon si Kagome. Sinubukan ni Kagome na magbalik subalit di niya na magawa dahil wala ang banal na hiyas.
hiyas. Tinakpan pa ni Inuyasha ng puno ang balon na ikinagalit ni Shippo. Sa kaniyaya niya na si Miruko na hanapin si Narako pero sinabi ng monk na dapat muna siyang magpagaling. Samantala si Kagome ay di pa rin mawala sa isip si Inuyasha kaya napasigaw sa klase at napalabas ng silid. Si Inuyasha naman ay inaasikaso ng mga kasama upang mapabilis ang paggaling. Saka napag-usapan nila kung ano ang tunay na pakay ni Narako sa kanila. Dinala sila ni Kaide sa isang kuweba kung saan dating inaalagaan ni Kikyo ang isang lalaking sugatan na si Onigumo. Subalit nang makausap ito ni Kaide ay isa itong masamang lalaki na nais daw makitang masaktan si Kikyo. Pero nang sinabi niya ito sa ate ay ipinagsawalang bahala nito. At ilang araw ang lumipas ay nakita niyang nasunog ang kuweba. Nais malaman ni Inuyasha ang koneksyon ni Narako kay Onigumo kaya nagpasya silang pumasok sa kuweba. Samantala sinusubukang tanggalin ni Shippo ang puno sa balon nang dumating ang isang halimaw. Nakita nilang walang tumubo na damo kung saan nahiga noon si Onigumo at naramdaman ng dalawa ang espiritu ng demon. Hinahabol si Shippo na agad namang iniligtas ng ating bida. Subalit nabuksan ng kanyang sugat. Nagpakilala si Royakon, the Guardian of Hell. Nakilala daw ni Kaide na mabait na bantay ng gubat ngunit ngayon ay naging masama at nais silang patayin. Napilitan ng monk na gamitin ang wind tunnel ngunit naglabas ito muli ng mga lobo samantala kagagawan pala ito ni Narako dahil alam niyang nanghihina ngayon si Inuyasha. Kaya sumugod ang monk at sinubukang higupin si Royakon ngunit winasak nito ang lupa para makatakas. Naramdaman daw ni Miruko na kagagawan nito ni Narako kaya nais itong hanapin ng bida pero bumagsak. 3 araw ang lumipas kaya naboboring na si Kagome. Tapos niyaya pa siya ng date ni Hojo saka pinilit siya ng mga kaibigan kaya pumayag ang dalaga. Subalit pag-uwi ay sinubukan niya pa ring magtungo sa feudal era. Kinulong nila si Inuyasha gamit ang sacred enchantment para mapilitang magpagaling sa kaginaya ni Shippo si Kagome kaya pinagsisipa. Pinipilit niya pa ring tumakas kaya pinigilan ng monk. Saka nagpatuloy sa pagpahid ng mahiwagang herb para sa kanilang susunod na laban. Nahanap ni Narako si Royakon na natatakot na mahigop sa wind tunnel kaya dinagdagan ni Narako ang banal na hiyas at agad itong naging mas malakas. Agad din itong nahanap ang kinaroroonan nila subalit merong barrier na inilagay sila Miruko at Kaide kaya hindi ito makapasok. Subalit tatamaan ng palaso si Kaide kaya napilitang gumalaw ang monk at naglaho ang kanilang barrier kaya naman winasak ni Royakon ang kinaroroonan ni Inuyasha subalit nahiwa ito ng bida. Sa tuwing nangangamusta ang mga classmate ni Kagome ay nagpapalusot ang lolo na meron siyang iba't ibang sakit para makaliban sa school kahit sa ngayon ay nandoon naman ang kanyang apo. Ngunit nagtaka pa ang lolo kung ba't di na siya nagpupunta sa feudal era. Naalala niyang meron siyang date ngayon pero nagtungo na lang sa balon dahil miss niya na si Inuyasha samantala kalaban ng bida ang Guardian of the Forest na pinalakas ni Narako kaya natatalo siya nito. Tapos nahulog niya pa ang banal na hiyas mabuti ay kinuha ni Shippo. Ngunit naglabas ng mga lobo si Royakon para habulin ito. Gumawa siya ng mga clone gamit ang dahon. At kahit na di nagtagal ang ginawang mga clone ay nagawa naman niyang makatakas. Ngunit tumama siya sa isang sanga kaya nahulog sa balon at nahulog ang hiyas. Papaalis na sana si Kagome nang maramdaman ang banal na hiyas kaya nagbalik siya kahit late na sa date. Samantala nakikipagtuos pa rin ang mga kaibigan sa mga puwersa ni Narako nang mapansin nilang nahihirapan si Inuyasha dahil sa sugat nito. Giit ng monk na puntiryahin niya ang banal na hiyas pero di nila matukoy kung nasaan dahil wala si Kagome. Kahit nasa date na si Kagome ay si Inuyasha pa rin ang nasa isip niya na napansin ni Hojo. Dahil sa pag-aalala ay nagbalik siya sa balon at naghukay kaya nakita ang hiyas at tuluyan siyang nakabalik sa feudal era kung nasaan si Shippo pero kakainin na sila ng mga lobo. Nang maamoy siya ni Inuyasha ay pinilit ng half-demon ng katawan upang mabilis niyang matalo ang halimaw. Saka nagtungo siya kay Kagome kahit buhay pa ang malaking wolf. Napapaligiran na sila Kagome ng mga wolf kaya ang bida ay tinanggal ang nilagay niyang puno at ipinakain niya ito kay Royakon. Dahilan para maglaho ang mga alagad nito. At nang muling magkita ang dalawa ay napayakap ang dalaga dahil na-miss niya si Inuyasha. Pero di nag-react ang bida kaya nagtampo ito at nagalit. Napansin ni Kaide na naglaho kusa ang mga insekto. Samantala si Narako ay napagtanto na kamukha ni Kagome si Kikyo. Naramdaman naman ni Kagome ang napakaraming banal na hiyas kaya agad na nagtungo ang mga kasama at nakita na nila si Narako. Tinanong ng bida kung ba't nais siya nitong mamatay. Si Kaide naman ay tinanong kung ito ba si Onigumo. Sagot nitong sa nakaraan ay tinawag ni Onigumo ang napakaraming demonyo na pumasok sa kanyang katawan at naging iisa ang mga ito at naging si Narako. Dagdag pa nitong hamina ang kapangyarihan ni Kikyo dahil nagkagusto ito sa isang half-demon. Kaya minabuti ni Narako na magbalat kayo upang mag-away sila ni Kikyo. Dagdag pa ni Narako na kung ginasto lang sana ni Kikyo na mabuhay ay makakamtan niya ito gamit ang banal na hiyas at maiintindihan ang katotohanan sa kadiliman. Tinanong ng bida kung ilan ang piraso ng hiyas ni Narako ngunit sa sobrang dami ay di mabilang ni Kagome pero umatake pa rin si Inuyasha kaya nasira ang damit nito. Subalit naglabas si Narako ng nakapangingilabot na kapangyarihan na nagsanhi ng pagkagunaw ng buong paligid kaya naglaho ang pang-itaas na damit ni Inuyasha. Naisip ni Narako na patay na ang bida ngunit gamit ang Tesaiga ay nagawa nitong protektahan ang sarili saka inatake si Narako at nakita ang tatak ng spider sa likod.
Ngunit nagawa pa rin itong makatakas mula sa ating bida. Nagtungo sila sa isang mansyon upang imbestigahan ng demonyo na kumukuha ng kaluluwa ng mga namatay na dalaga. Dahil sa galing makipag-usap ni Miruko ay binigyan sila ng maraming pagkain. Samantala si Kikyo na binuhay ni Urasue ay nanirahan kasama ng mga bata subalit alam ni Master Sekai na isa itong demon. Pero tinawag sila ng dalaga dahil alam pala nitong nandoon sila. Kunwaring nahulog ni Master Sekai ang scroll na pangpatay ng demonyo at nakiusap na kunin ito ni Kikyo. Ngunit pinulot lang ito ng dalaga at walang nangyari, pero nang kunin niya ay siya ang nasaktan. Subalit isa lang palang imahinasyon pero nakita niyang naglaho ang nakasulat sa scroll. Kaya sinabi ni Master Sekai na bumalik na lang si Kikyo sa pinanggalingan nito na di naintindihan ng mga bata. At pagbalik sa isang village ay tunay na malapit si Kikyo sa mga tao lalo na sa isang batang si Sayo kaya nais niya sanang manatili subalit alam niyang may magtatangka sa kanya. Kakatapos lang magpatrol ni Inuyasha at sinabi ni Kagome na pinuntahan ni Miruko ang isa pang prinsesa. Dumikit naman si Kagome sa bida dahil natatakot na daw siya. Samantala nais nang umalis ng monk dahil ang pangit nito. Biglang bumangon ang binabantayan nilang prinsesa at kinuha ng isang demon ang kaluluwa nito kaya pinatay ni Inuyasha. Ngunit nakita nila sa labas na napakarami pala ng mga ito at si Miruko ay tumatakbo pa rin sa prinsesa. Samantala sa isang village ay di makatulog si Sayo dahil naaalala ang sinabi ng monk. Saka nakita niya si Kikyo kaya sinundan niya ito at nakita na si Kikyo pala ang kumukuha sa mga kaluluwa upang mapanatili ang kanyang buhay. Ngunit nandoon din ang monk na nais siyang pabalikin sa kabilang buhay kaya gumamit ito ng demon binding spell upang magtagumpay. Subalit nakatakas si Kikyo at si Master Sekai ay napatay nito. Kaya bagsak siya at nawasak ang demon binding artifact at napatakbo ang kasama. Dahil nakita ni Sayo ang sikreto ni Kikyo ay natakot na ito sa kanya kaya nagpasya na lang si Kikyo na umalis. Nais tulungan ni Kagome ang mga kaluluwa ng kababaihan na kinuha ng mga demon ngunit ayaw ni Inuyasha dahil walang banal na hiyas. Nakita nila ang lumulutang na monk na iniligtas nila ngunit natakot ito. At sinabing kamukha daw kasi ni Kagome ang nakita niyang demon. Dahil dito ay nalaman nilang si Kikyo ang kumukuha ng mga kaluluwa. Agad na naghanap si Inuyasha sa layuning iligtas si Kikyo. Dahil dating kasintahan ni Inuyasha si Kikyo ay naisip ni Miruko na magkakabalikan ang mga ito na ikinainis ni Kagome. Ngunit biglang nagdilim at nakita ang mga demon na sinundan nila pero di makapasok ang monk samantala nagpatuloy si Kagome at nahulog siya sa bangin. At doon ay nakita niyang nagpapahinga si Kikyo. Nakarating si Inuyasha sa isang lugar kung saan nakita ang pangtali ng buhok ni Kikyo. Pinagmasdan nito ni Kagome at nang magising ay nagtaka kung paano siya nakapasok sa barrier. Nang malaman ni Kikyo na nais pumasok doon ni Inuyasha ay ginamitan nito ng spell si Kagome. Samantala nakita ng bida ang mga demon subalit di siya makapasok. Ngunit pagkatapos atali si Kagome ay binuksan ni Kikyo ang daan ni Inuyasha upang magkita sila dahil di niya daw papayagan na makalimutan siya ni Inuyasha. Kaya sinabi ni Kagome na hanggang ngayon ay iniisip pa rin siya ng bida. Ngunit matindi ang galit sa puso ng priestess. Dumating na rin ang bida ngunit di nito nakikita si Kagome. Giit ni Kikyo na kailangan niya ng mga kaluluwa upang mapanatili ang katawan kaya alam niyang galit sa kanya si Inuyasha. Subalit inamin ng bida na miss na siya nito. Nakaramdam ng kalungkutan si Kagome nang marinig ito. Naantig ang puso ni Kikyo sa narinig kaya hinalikan niya ang bida sa harap ni Kagome. Saka nagyakap ang dalawang nagmamahalan at inisip na sana ay di na matapos pa ang mga sandaling iyon. Subalit biglang nagliwanag ang paligid dahil balak palang isama ni Kikyo si Inuyasha sa impyerno. Di marinig ng bida si Kagome kaya si Kikyo na lang ang pinakiusapan niya. Ngunit tinakot siya ni Kikyo ng kapangyarihan nito dahil ayaw nitong magpapigil. Gayunpaman ay di sumuko si Kagome at sa kanyang pagsigaw ay naapektuhan si Kikyo kaya lumabas ang mga naipon na kaluluwa. Kaya nais magmadali ni Kikyo na dalhin sa impyerno si Inuyasha. Mabuti na lang ay narinig na rin nito ang boses ni Kagome kaya iniwan nito si Kikyo at pinatay ang mga demon kay Kagome. Dahil dito ay walang nagawa si Kikyo at tuluyan na itong naglaho. Nagdrama si Kagome dahil sa mga narinig kanina. At sinabing napanood niya ang lahat kaya lumayo muna siya kay Inuyasha. Pero walang ideya ang bida kaya pinadapa. Pagdating ng mga kasama ay wala rin silang alam sa nangyari. Samantala nagtungo pala si Kikyo kay Kaide at tinanong nito ang tungkol kay Narako. Sinabi ni Kaide na nagpakain sa mga demonyo si Onigumo at mula dito ay ipinanganak ang demon na si Narako. Saka nag-alala si Kaide dahil di makamove on kay Inuyasha ang ate niya. Kinabukasan ay bad trip pa rin si Kagome kaya umuwi na ito. Subalit nagbalik rin agad si Kagome dahil naiwan ang kanyang mga gamit. Nang marinig niyang pinapili nila Miruko kung sinong mas matimbang sa kanila Kagome at Kikyo pero di makapili ang bida. Nang biglang dumapa ang half demon dahil sa nagbalik na Kagome.